Masarap mabuhay kung wala sana tayong mga suliraning pinoproblema. Pero ang katotohanan, parte na ng buhay natin ang pagkakaroon ng mga pagsubok. Mga pagsubok na karaniwang bumubuo sa ating nakaraan at humuhubog sa ating pagkatao. Ganito ang sentimiento ng letter sender natin ngayong araw na tatawagin natin sa pangalang May. Patong-patong na problema ang kanyang kinaharap sa puntong muntik na siyang sumuko sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng mga hamong kanyang pinagdaanan, bakit mas pinili niyang huwag sumuko? Ito ang mga dapat ninyong abangan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat mga kabarangay at sa inyo po Papa Dudut. Solid listener po ako ng Barangay Love Stories kapag nakakaligtaan ko pong makinig sa programa ninyo tuwing tanghali ay lagi ako nag-aabang sa mga replays ninyo. Lahat po kasi ng stories na ibinabahagi ninyo ay talaga namang kapupulutan ng aral. Kaya lubos po akong matutuwa kung sakali mang mabasa ninyo ang kwento ko na sa tingin ko ay maraming kapupulutang aral. By the way, ako nga pala si May, 28 years old at kasalukuyang nakatira sa Pasig bilang corporate secretary sa isang law firm sa Ortigas. Galing po ako sa isang broken family. Tatlo kaming magkakapatid noon at nakatira sa Tondo. Masaya sana ang pamilya namin kung hindi lang naging abusive ang papa ko dahil sa alak. Palagi noong nakakaranas ng pangmamaltrato si mama mula kay papa. Kaya siguro hindi naglaon ay naghanap na lamang si mama ng kalinga at pagmamahal mula sa ibang tao. Papadudot nagkaroon ng kalaguyong tomboy si mama at isa ako sa mga unang nakatuklas sa itinatago niyang relasyon. Mahal kong pareho ang mga magulang ko Papadudot pero nang mga panahong yon ay naisip ko na hindi deserve ni papa ang panlulokong ginagawa ni mama sa kanya. Sa huli ay nagpa siya akong sabihin na lamang ang katotohanan. Isinumbong ko kay papa ang sikretong tinatago ni mama. Ang ginawa kong yon ang naging dahilan kung bakit nagsimulang mabuwag ang dating kompleto naming pamilya. May anak, tulungan mo nga ako rito maghanda ng hapunan. Nagmamadali yata kayo. Pupuntahan nyo na naman ba yung kabit nyo? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hala, sige na, maglabas ka na dyan ng mga pinggan. Ma, alam na namin kung anong ginagawa mo kay Papa. Alam na namin ni Kuya ang sikreto mo. Wala akong sikreto. Wala akong alam sa mga binibintang mo sa akin, ha? Nahuli ka na po namin. Huwag na kayong magsinungaling. May kabit kayong tomboy. May! Halika nga dito. Saan mo naman nakuha yung mga pinagsasasabi mong yan, ha? Nakita mismo ng mga sarili kong mata. Nahuli ko kayong dalawa, Ma. Sino pang nakakaalam niyan? Ako, at saka si Kuya. Huwag na huwag mo mababanggit yan sa tatay mo, ha? Bakit? Natatakot ba kayo? Natatakot kayo na malaman ni Papa ang totoo? Pero hindi kayo natatakot na gumawa ng kasalanan? Anak, alam mo kung anong pwedeng gawin sa akin ng papa mo kapag nalaman niya yung totoo. Pues itigil nyo na to, Ma. Hiwalayan nyo na yung tomboy na yon. Hindi ko magagawa yon. Mas mahalaga ba siya kaysa sa amin? Mas gugustuhin mo pang masira ang pamilya natin kaysa tigilan nyo yung panlulokong ginagawa nyo kay Papa? Itigilan natin tong usapan na to. Wala tayong dapat pag-usapan pa at wala ka ring sasabihin sa papa mo. Naiintindihan mo ba? Ang selfish nyo! Napaka-selfish nyo!
Ano? Wala pa bang pagkain? Nandito na, sandali lang. May, labas mo na yung ulam. O yan, Dinadabugan mo ba ako? Kinakausap kita, May. hindi po ako nagdadabog. Aba, bastos tong batang to ha. Hayaan mo na siya, Carlos. May, tawagin mo na yung mga kapatid mo para sabay-sabay na tayong kumain. Mauna na po kayong kumain. Hindi pa po ako gutom. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito! Bakit na naman po ba? Ano ba problema mo, ha? Ayusin mo yung bunganga mo kung hindi! Sasaktan niyo ako? Lagi naman po ninyong ginagawa yan eh. Kapag hindi nyo nakukuha ang gusto nyo, laging kami ang pinagbubuntunan nyo ng galit. Juliet, pagsabihan mo tong anak mo, ha? Nagtitipi lang ako! Kami rin po pa. Nagtitimpi rin kaming magkakapatid. Sobrang nagtitimpi lang kami sa pagiging pabayani ninyong magulang. Isang abusive na tatay at isang cheater na nanay. May! Tapos kaming tatanungin nyo kung anong problema? Wala pong problema sa amin. Nasa inyong problema. Sa inyong dalawa. Ano sabi mo? Carlos, wag mo nang intindihin tong si May. Kumain ka na dyan. Ako nang bahala sa kanya. Cheater? Sino cheater? Sagutin mo ako, Letsika! Si mama po. Totoo ba, Juliet? Totoo ba tong sinasabi ng anak mo? Carlos, magpapaliwanag ka. Walang hiya ka! Napakakati mo! Papadudot, pinapili po ni Papa si Mama. Kaming pamilya niya o ang babae niya, pero mas pinili ni Mama na iwan kami at sumama sa kalaguyo niya. Sa pagkawala ng aming ilaw ng tahanan ay mas lalong gumulo ang buhay namin. Lumala ang problema ni Papa sa alak. Maliban po rito ay naging drug user din po siya. Dumating pa nga po sa point na sa bahay na mismo ginagawa ni Papa ang mga session nila kasama ang mga kaibigan nito. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay muntik na akong molestyahin ng isa sa mga kaibigan ni Papa nang minsan niya akong pasukin sa kwarto. Mabuti na lamang at nakatakas ako. Dahil po sa bisyo ay unti-unti kaming napabayaan ni Papa. Tuwing sahuran ay 500 piso lamang ang inaabot niya sa akin para sa pang-isang linggong gastusin. Ang sobra ay ibinibili na niya sa pinagbabawal na gamot. Pinatigil din niya kami sa pag-aaral, gayon pa man ay gumawa po ako ng paraan, pati na ang mga kuya ko para makapagpatuloy ako sa pag-aaral, pati na rin ang bunso naming kapatid. Nagtrabaho si kuya bilang server at dishwasher sa karinderya. Samantalang umextra naman sa car wash ang bunso namin. Ginawa naming magkakapatid ang lahat, Papa Dudut, para magpatuloy sa buhay, pero pilit kaming hinihila pababa ng papa namin. Kahit may sarili namang pera ay bantay sarado ni Papa ang sahod ng mga kapatid ko. Sila ang pinabibili nito ng mga kailangan sa bahay tulad ng kape, asukal at bigas. Tuwing hindi makapagbigay sina kuya ng pera ay katakot-takot na bugbog ang inaabot nila. May pagkakataon nga rin po na maging ang inipon kong pera ay ginastos din ni Papa. Dahilan kung bakit kami nagkasagutan noon. Nasaan na ba yun? Dito ko lang nilagay yun eh. Kainis naman eh. Ano nangyari rito? Bakit ang kalat? Ayusin ko rin maya-maya, may hinahanap lang po ako. Pa, may nakita po ba kayong box dito sa may drawer? Box? Wala. Bakit? Nandun yung inipon kong pera eh. Inipon ko yun para may pambili ng school supplies si Bunso sa pasukan. Ba't ako tinatanong mo? Sobrang burara mo kasi. Baka lang ho kasi nakita ninyo. Pinagbibintangan mo ba ako na kumuha ng pera mo? Nagtatanong lang naman po ako. Ayoko ng tabas ng dila mo, ha? May gusto ka bang palabasin? Nagtatanong lang po ako. Bakit kayo ganyan nakareact? Parang guilty kayo ah. Ano guilty? Ako kumuha ng pera mo. May problema ba? Pa, hindi naman para sa inyo yun eh. Nasaan na po yung pera ko? Pinambili ko ng alak. Babayaran ko kapag sumahod na ako. Alak? Yung perang ilang buwan kong pinag-ipunan? Ipinambili nyo lang ng alak? Ano ba naman yan pa? Huwag mo nga akong artehan dyan. Akala mo naman sobrang laki ng perang nawala.
Wala pang 500 yun. Mahigit 800 po yun pa. Siguro nga maliit lang yung halaga na yun para sa inyo. Pero para sa akin, malaking bagay na yun. Malaki ng tulong yun para sa pag-aaral ni Bunso next school year. Walang hiyang batag to. Isinusubat mo sa akin ngayon yung 800 pesos mo? Gusto mo magkwentaan tayo ngayon? Kung tutusin, wala pa sa 1% yung pera mo sa lahat ng nagastos kong pagpapalaki sa inyong magkakapatid. Kaya huwag kang mayabang! O yan, Betty! Sukli ng pera mo! Pasalamat ka, hindi ko pa pinambili ng Yossi yan. Anong gagawin ko sa 20? Di saksak mo dyan sa lalamunan mo para hindi ka makasagot-sagot sa akin. Peste! Sana kayo na lang ang umalis at hindi si Mama. Ano sinabi mo? Sino mo may kasalanan kung bakit umalis dito si Juliet? Ikaw, di ba? Ikaw at yung malaki mong bunganga! Sana nga hindi na lang ako nagsalita. Sana nga hinayaan ko na lang nalukohin kayo ni Mama. Bastos ka, bata ka! Diyan kayo magaling! Ang gamitin ng lakas nyo sa mga tao walang kalaban-laban. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kayo ipinagpalit ni Mama? Kasi ako gets ko na. Kaya siya naghanap ng iba dahil dyan sa pangmamaltrato nyo sa kanya. Pati sa amin na sarili ninyong anak. Talaga sumasagot ka ba, ha? Gusto mo masaktan ulit? Sige, gawin niyo kung ano gusto niyo gawin. Pagod na ako pa. Pagod na ako. Sobrang bata ako pa pero sa pamilyang to, ako na ang tumatayong ina. Pagod ka na? Pagod ka na, ha? Di lumayas ka rito. Hanapin mo yung nanay mo manloloko at magsama kayo. Mga wala kayong kwenta. Papadudot kahit sawa at pagod na ako sa dinaranas naming buhay ay nagtiis ako. Tiniis ko ang kapabayaan at pananakit sa amin ni Papa. Third year college na kasi ako noon at ayokong sayangin ang pagkakataong yon para makapagtapos sa pag-aaral at makapaghanap ng maayos na trabaho. Isa pa ay hindi ko naman alam kung nasa ang lupalop ng bansa si Mama noon. Kaya wala akong choice kundi ang magstay kay Papa. Mahirap po ang maging estudyante lalo na kung hikahos ka sa buhay. May pagkakataon noon na 30 pesos lang ang baon ko papunta ng eskwela. Hindi pa sapat bilang pamasahe. Minsan tuwing may gagastusin para sa school ay nilalakad ko na lamang pauwi galing sa eskwelahan. Tandang-tanda ko pa nga hanggang ngayon ang mga araw na binabagtas ko ang kahabaan ng Sampaloc hanggang Divisoria para lamang mapagkasya ang kakarampot na perang dala-dala ko. Ang mga paghihirap kong ito ay naging rason kung bakit mas nagpursige akong makapagtapos sa kolehiyo. Mabuti na lamang po at scholar ako at kahit papaano ay malaki ang naitulong nito sa pag-aaral ko. Ako na lamang kasi ang inaasahan ng mga kapatid ko na magtaguyod sa kanila kaya naman po ginamit ko sila bilang inspirasyon. Hanggang sa sumapit na nga po ang araw na pinakahihintay ko. Ito ay ang makapagtapos ako sa wakas sa pag-aaral. Ang graduation day ang araw na pinakahihintay ko noon. Ito sana ang isa sa mga pinakamasayang araw ng estudyante dahil sa wakas ay makapagtatapos na sila after 4 years. Pero sa halip na maging masaya ay nakaramdam po ako ng lungkot sa mismong graduation day ko, Papa Dudut. Business Administration major in marketing po ang tinapos ko pero mag-isa lamang akong nagmarcha sa graduation dahil hindi dumalo si Papa. Busy rin naman noon ang mga kapatid ko sa kanya-kanya nilang trabaho kaya mag-isa lamang po akong tumanggap ng diploma ko. Mabuti na lamang at kasama ko ang nooy nobyo kong si Angelo para suportahan ako. Pero sa hindi naasahang pagkakataon, pagkababa ko ng stage ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Nakita ko po si Mama na nakatayo malapit sa stage kasama ang bunso kong kapatid at si Angelo. Agad na namuo ang luha sa mga mata ko ng oras na yon, Papa Dudut. Matapos ang napakahabang panahon, ay muli kong nakita si Mama. Sa halip na bumalik ako sa upuan ko, ay tinakbo ko ang kinaroroonan ni Mama at niyakap ko siya ng mahigpit.
Wala na akong pakinoon kahit na pagtinginan kami ng mga tao at suwayin ako ng mga bantay dahil pinababalik na ako noon sa upuan ko. Masaya lamang po kasi ako na kahit papaano ay may isang magulang na nagpunta sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Sobrang miss ko na kayo, Ma. Congratulations, anak! Akala ko wala nang pupunta sa inyo. Bakit hindi kayo agad nagpakita sa akin? Ay, hindi ko kasi alam kung pupunta ang papa mo. Iniiwasan ko kasi siya eh. Baka mamaya, kapag nagkita kami, magkaroon pa ng gulo dito. May eskandalo pa namin ang graduation mo. Wala si Papa. Hindi siya pumunta. Siya nga ang inaasahan kong sasama sa akin sa pagmarcha pero wala eh. Wala na talaga kaming aasahan sa kanya. Paano niyo po pala nalaman na ngayon ang graduation ko? Nakakausap ko si Bunso. Siya nagbalita sa akin na magtatapos ka na. Kaya talagang pinag-ipunan ko tong araw na to para makadalo ko sa graduation day mo. Salamat, Ma. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon. Siya nga po pala. Baka hindi pa siya nagpapakilala sa inyo. Ito po si Angelo, boyfriend ko po. Hello po ulit, tita. Boyfriend ka pala ni May? Hindi ka naman nagsasabi eh. Ang pakilala kasi sa akin ni Bunso, magkaibigan lang kayo. Boyfriend ko po siya, Ma. Siya ang laging tinatakbuhan ko tuwing may problema ako. Lalo na tuwing stress ako sa school at sa bahay. Siya ang safe space ko. Ganun ba? Naku, ikaw na muna ang bahala sa anak ko, Angelo, ha? Kung maaari, habaan mo na lang ang pasensya mo sa kanya. May pagkamaldita yan minsan, pero mabait naman tong anak kong si May. Ma naman. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hindi ko po pababayaan ang anak nyo. Mabuti naman kung ganon. Pasensya na anak ha. Tinakasan ko yung responsibilidad ko sa inyo. Alam kong hindi ako naging mabuting ina. Pero araw-araw kong ipinapanalangin sa Diyos na sana malampasan ninyo ang bawat problemang dumarating sa buhay ninyo. Alam niyo ba, Ma? Isa kayo sa mga inspirasyon ko kaya pinilit ko talagang makapagtapos. Kumusta na kayo? Maayos ba ang buhay niyo sa papa niyo? Naku, Ma, kung alam mo lang, mas lumala pa si Papa simula nung nawala ka. Kung ano siya nung umalis ka, mas grabe siya ngayon. Hindi ka ba niya sinasaktan? May mga pagkakataon na nananakit siya, pero nasanay na ako doon. Parang parte na nga ng araw-araw naming buhay ang makatanggap ng galit ni Papa eh. Hayaan nyo, kapag nakaluwag-luwag ako, kapag nakapag-ipon na ako ng pera, kukunin ko na kayo magkakapatid kay Carlos. Masakit para sa akin na malaman na sinasaktan niya kayong mga anak ko at sisiguruhin kong mananagot siya sa mga ginagawa niya. Sana nga po dumating na yung araw na magkasama-sama na tayo ulit. Ano na ngayon ang plano mo? Maghahanap ka na kagad ng trabaho? Opo, yun po ang plano. Ayoko nang magsayang ng oras. Gusto ko nang magtrabaho agad para makaalis na tayo sa mahirap nating buhay. Tsaka nag-promise ako kay Bunso na tutulungan ko siya sa pag-aaral. Kayo magkakapatid na lang muna ang magtulungan ha. Wala na naman na kayong ibang aasahan kundi ang mga sarili niyo eh. Sorry talaga kung hindi kami naging maayos na magulang sa inyo ng papa ninyo. Maaga kaming sinubok ng kapalaran eh. Huwag kayong mag-alala, Ma, kayang-kaya na namin ang sarili namin. Ngayong nakapagtapos na ako nang bahala sa mga kapatid ko. Basta kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin ha. Salamat po, Ma. Hindi pa ba tapos tong graduation nyo? Para sana makaalis na tayo at makapag-banding kahit naman papano. Hindi pa po, Ma eh. May closing speech pa, tsaka kakanta pa kami. Maupo muna kayo dyan, mahaba-haba pa po to. Ay, siya, sige. Bumalik ka na sa upuan mo. Hindi na maganda ang tingin sa atin ng teacher mo, oh. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Congratulations ulit, anak! Salamat po. After graduation, Papa Dudut ay hindi na sumama si Mama pag-uwi. Hindi pa raw kasi siya handang harapin si Papa at isa pa ay takot pa rin siyang magpakita sa kanya. Dahil wala namang pera ay hindi na namin nagawang mag-celebrate pa sa milestone na dumating sa buhay ko. Pagka-uwi ay agad kong hinanap si Papa para sana ipakita sa kanya ang dala kong diploma. Inaasahan ko na kahit papaano ay matuwa siya kapag nalaman niyang napagtapos ko na ang sarili ko.
Pero ang ine-expect kong reaksyon mula kay Papa ay hindi ko nakuha, Papa Dudut. Sa halip kasi na matuwa ay galit ang sinalubong niya sa akin. Nang ibigay ko sa kanyang diploma ko ay inihagis lamang niya ito pabalik sa akin. Muntik nga po akong matamaan sa mata dahil nakalagay ang diploma ko sa isang hard plastic. Sa halip na congratulations, ang marinig ko mula sa ama ko ay sari-saring mura ang lumabas sa kanyang bibig. Sobrang sakit, Papa Dudut, na marinig ang mga ito sa magulang ko. Lalo na sa mismong araw kung saan ay dapat na nagsasaya kami. Nalaman ko na lamang na kaya pala galit na galit si Papa ay nakita niya sa Facebook na magkasama kami nila Mama. Gusto niyang hanapin si Mama dahil ayon sa kanya ay gusto raw niyang patayin si Mama dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Sobrang iyak ko ng araw na yon, Papa Dudut. Dahil sa lungkot at takot. Hindi ko mawari kung paanong ang dating masaya naming pamilya ay humantong sa ganitong kalupit na sitwasyon. Mabuti na lamang at palaging nasa tabi ko ang boyfriend kong si Angelo na handang umalalay sa akin. Oh, huwag ka na malungkot dyan. Di ba nga dapat happy lang? Palagi na lang ganun ang nangyayari. Kapag masaya ako, binabawi agad tuwing nasa loob ako ng bahay. Hindi ko man lang magawang lumigaya ng isang araw sa bahay namin. Huwag na muna nating isipin yung ginawa ng papa mo. Ang isipin na lang natin yung mga magagandang nangyari ngayong araw. Graduate ka na tapos nakita mo pa si mama mo. O di ba? Mas maraming happy moments kaysa bad experience. Ang hirap lang kasing maging masaya kung alam mong may taong hindi masaya para sa'yo. Ang masaklap pa, tatay ko pa ang hindi masaya para sa akin. Grabe rin naman kasi ang papa mo. Kung ituring kayo parang hindi kayo anak. Hindi na kami mahalaga para sa kanya eh. Alam mo kung anong mas mahalaga sa buhay niya? Yung bisyo niya. Alak, sigarilyo, barkada. Ni minsan hindi man lang niya inisip ang kapakanan namin. Hindi siya masaya kasi alam niyang wala siyang ambag sa success mo. Alam niya sa sarili niya na ikaw lahat ang naghirap para makarating sa kung nasan ka man ngayon. Kasalanan ko ba kung ganun ang nangyari? Kung hindi niya kami kayang buhayin, di kami na mismo ang bubuhay sa sarili namin. Mahirap iasa ang buhay sa taong wala ng pag-asang magbago. Bakit kasi hindi pa kayo kunin ng mama mo? Mahirap din daw ang buhay nila mama eh. Baka wala rin daw magbago kung sa kanila kami tumira kasi pati sila, hirap na hirap din daw sa buhay. Pero at least walang nananakit sa inyo. Maiba ako. Kumusta na pala yung sugat mo sa muka? Masakit pa ba? Medyo mahapdi pa, pero galos lang naman to. Ano ba kasing nangyari? Ibinato sa akin ni Papa yung diploma ko. Tumama sa mukha ko. Mabuti nga hindi ako natamaan sa mata eh. Baka nabulag pa tong kanang mata ko kung sakali. Grabe talaga. Bakit na naman ba siya galit? High blood na naman kasi nalaman niyang nagkasama kami nila mama. Alam mo naman yung nangyari sa kanila, di ba? Ang hirap magkaroon ng mapanakit na tatay, no? Mabuti na lang mabait ang mga magulang ko. Nakakainggit ka nga eh. Paano kung sa amin ka na lang kaya muna tumira? Ha? Anong gusto mong mangyari? Mag-live-in na tayo kaagad? Hindi naman. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Baka kung ano pang magawa sa'yo ng tatay mo. Tingnan mo nga, nasugatan ka na niya. Huwag na nating hintayin na humantong pa ang lahat sa mas malalang sitwasyon. Pero paano sina kuya? Kapag umalis ako sa bahay, baka sa kanila ibaling ni Papa ang galit niya. Mas grabe ang trato ni Papa sa mga kapatid kong lalaki kesa sa akin. Marami na rin kasi kami sa bahay eh. Ikaw lang pwede kong kunin kung sakali. Tsaka, lalaki naman mga kapatid mo eh. Mas kaya nilang tanggapin yung ginagawa sa kanila ng papa nyo kaysa sa'yo na babae. Lalaki man o babae, walang may deserve na maltratuhin ng kanilang magulang. Gusto ko man sanang pumayag sa gusto mong mangyari pero hindi ko pa kayang iwan sina kuya ngayon. Tsaka isa pa, baka lumabas na wala akong utang na loob kung bigla ko silang iwan. Alam mo naman na pareho silang tumulong sa pag-aaral ko. Sige, kung yan ang desisyon mo. Pero anumang oras, kung hindi mo na kaya ang ginagawa ng papa nyo sa inyo, bukas ang bahay para sa'yo. Nakakahiya rin kasi sa mga magulang mo. Pareho pa namang naghihirap ang pamilya natin. Ayoko maging pabigat sa inyo. Mas okay na muna siguro magstay na muna ako kay Papa. Tsaka isa pa, baka magbago na siya once na makahanap na ako ng trabaho. Speaking of trabaho,
Nakapag-ready ka na ba ng resume mo? Meron na, ipapaprint ko na lang. Sa Lunes na ako maghahanap ng trabaho. Hihinga lang akong saglit ng 2 araw. Sige, sabihan mo lang ako. Sasamahan kita magpasa ng resume. Salamat. Mabuti na lang talaga nandiyan ka para sa akin. Wala yun, ano ka ba? Papadudod sa mga sumunod na buwan ay nanatili ako sa poder ni Papa. Tinis ko ang mga pananakit niya sa amin habang pilit akong naghahanap ng trabaho. Pero ang pagtitiis po ng isang tao ay may hangganan din. Dumating na ako sa punto noon na hindi ko na talaga kinaya ang mga nangyayari kaya nag-decide akong sumama na lamang kay Angelo. Hindi kalaunan ay nabalitaan ko na lamang na maging sina kuya at ang bunso naming kapatid ay nilayasan na rin si Papa. Nang minsan daw kasing magwala si Papa dahil sa kalasingan ay muntik na niyang masaksak si kuya gamit ang basag na salamin. Natakot sila noon para sa buhay nila kaya minabuti na lamang nilang umalis na rin. Nakahinga ako, papadudot nang malamang kong kinupkup sila ni Mama. At least ay mababawasan na ang pag-aalala ko ngayong alam kong nasa mabuti ng kalagayan ng mga kapatid ko. Papadudod sa pagtakas ko mula sa mga kamay ni Papa ay inakala ko ay nasa mabuting kamay na ako. Pero ang hindi ko alam ay wala rin palang magbabago sa buhay ko sa paglipat ko sa bahay ng nobyo ko. Mula sa impyernong tahanan namin ay lumipat ako sa isa pang impyernong tirahan. Hindi naging maganda ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Angelo. Ang masakit pa rito ay nalaman kong mas gusto pa nila ang ex-girlfriend nito kesa sa akin. Sa kabila ng hindi magandang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Angelo, ay nanatili pa rin po ako doon dahil sa kahilingan ng boyfriend ko. Pero sa ilang buwan ng pananatili ko sa kanilang tirahan ay unti-unti kong natunghayan ang totoong kulay ni Angelo. Totoo nga po ang kasabihan na saka mo lang lubusang makikilala ang isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Sa pagsasama naming dalawa ay parang sibuyas na nabalatan ang mga hindi kagandahang ugali ng boyfriend ko. Ilang buwan din po akong nagstay kina Angelo hanggang sa aksidente po niya akong nabuntis, papadudot. Ito ang naging dahilan kung bakit mas lalong tumindi ang disgusto sa akin ng mga magulang niya. Okay lang sana sa akin, papadudot, pero ang masakit ay ang biglang pagbabago ng ugali ng boyfriend ko nang malamang nagdadalang tao ako. Mas lumala siya. Bigla siyang naging pabaya at wala na siyang ibang binigay sa akin kundi ang sakit ng ulo. Pakiramdam ko talaga noon ay hindi na ako welcome sa bahay nila. Ang malala pa nito, papadudot, ay wala akong natanggap na support mula sa kanila. Imbes na alalayan nila ako dahil may dinadala akong bata ay puro sama ng loob lamang ang natanggap ko. Wala man lang ako naging kakampi sa naging pagbubuntis ko. Dahil sa sobrang stress, papadudot, ay naisipan kong umalis na lang sa bahay nila Angelo at sumama sa mama ko. Anong ginagawa mo? Ba't mo nilalagay sa bag yung mga damit mo? Aalis na ako rito. Aalis? Bakit? Saan ka naman pupunta? Babalik ka sa tatay mong lasenggo? Mas gugustuhin ko nang bumalik doon kesa manatili dito sa bahay ninyo. Mas gugustuhin mong sinasaktan ka ng papa mo? Ang ganda-ganda na nga ng buhay mo rito sa bahay tapos babalik ka lang sa walang kwenta mong tatay? Anong maganda rito sa bahay nyo? Eh wala nang ibang ginawa ang pamilya mo kung hindi iparamdam sa akin na hindi ako belong dito. Wala kang utang na loob. Ako ang tumulong sa'yo nung wala kang mapuntahan dahil gusto mong takasan yung walang kwenta mong tatay. Tapos, ganito gagawin mo sa akin ngayon? Ilalayo mo pa sa akin yung anak ko? Anak? Aware ka pala na magkakaroon ka na ng anak. Kasi feeling ko wala kang pakialam sa amin itong dinadala ko eh. Kahit konting concern lang naman sana sa akin kasi buntis ako. Pero wala. Mas importante pa sa'yo yung mga lakad mo habang ako mag-isa rito sa bahay nyo. Kasama ng mga kamag-anak mong hindi naman ako tanggap. Ang OA mo! Sobrang OA mo talaga!
Hanggang ngayon pinagpipilitan mong ayaw sa'yo ng pamilya ko? Paano hindi ka tanggap? Dito ka na natutulog, dito ka na kumakain. Kung hindi ka tanggap nila mama, sana nung unang araw pa lang hindi ka na pinapasok dito sa bahay. Palibasa hindi ka marunong makisama. Ako pa talaga ang hindi marunong makisama? Angelo, alam ko kung gusto ko ng isang tao o hindi. Dahil may pakiramdam ako. Hindi ako manhid at basang-basa ko ang mga tao rito. So ngayon, kung hindi nila ako gusto, aalis na lang ako. Hindi ako makakapayag. Dito ka lang. Wala kang karapatan para pigilan ako. Ako ang tatay ng batang nandyan sa tiyan mo. Simula nung naisip mong mambabae, nawalan ka na ng karapatan sa batang to. Paano mo nalamang? Akala mo hindi ko alam? Angelo, tahimik lang akong tao. Pero alam ko ang mga nangyayari sa paligid ko. Alam na alam ko kung ano mga pinagagawa mo pero pinili kong tumahimik para sa magiging anak natin dahil ayoko siyang mawala ng ama. Pero sumusobra ka na eh. Hindi porkit hindi na ako umiimik. Ibig sabihin nun may karapatan ka ng lukohin ako. Nay, isang beses lang yun. Alam mo naman na ikaw pa rin ang pipiliin ko sa huli. Isang beses? Hindi lang isang beses yon. Aamin ka na lang magsisinungaling ka pa? Hindi mo lang ako isang beses na niloko. Alam mo kung ano pang mas masakit? Nambababae ka na nga. Namamakla ka pa. Ano? Hindi ako sapat? Lahat na lang pinapatulan mo? Nakakadiri ka. Please naman, wag mo naman ilayo sa akin ang magiging anak natin. Ilang beses kitang tiniis. Kahit puro sama ng loob at sakit ng ulong binibigay mo sa akin dahil mas priority mo ang mga kaibigan mo. Wala kang narinig sa akin. Pero hindi ako nagreklamo dahil alam kong marami kang naitulong sa akin. Maganda ang naging pakikitungo mo sa akin noon. Pero ngayon, sobra na tong ginagawa mo. Ikaw na nga lang itong natitirang kakampi ko sa mundong to. Pero pati ikaw tinalikuran mo ako. Tapos ngayong aalis na ako. Bigla kang magmamakaawa sa akin? Hindi na. Naubos na mga chance ang binigay ko sa'yo. Simot na. Ang yabang mo namang magsalita. Akala mo naman may napatunayan ka na. Wala kang ang trabaho hanggang ngayon. Kung gusto mong bumalik sa dati mong buhay, pues, good luck sa'yo. Bumalik ka sa pamilya mong lasenggo, cheater at mga walang tinapos. Mabuti pa nga. Mas mabuti pa sila. Alam kong totoong ugali nila. Kesa naman sa'yo at sa pamilya mong plastic. Akala mo kung sino mga santo, pero ang mga sungay nakatago sa mga naglalakihan ninyong ulo. Magsama-sama kayo ng mga babae mo. Lumayas ka na lang, ang dami mong kuda. Lalayas talaga ako. Tandaan mo tong araw na to. Dahil hindi kita bibigyan ng pagkakataong makita ni anino ng anak natin. Papadudot lumipat ako sa mama ko kung saan naroon nakatira ang dalawa kong kapatid. At least sa poder ng mama ko ay magagabayan at maalagaan niya ako dahil sa totoo lang po ay nakakatakot ang magbuntis, lalo na't first time ko lamang ito. May mga pagkakataon noon na hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko dahil wala naman akong malapitan noong nakatira pa lamang ako kina Angelo. Bukas palad akong tinanggap ni mama sa bahay nila kahit na hindi ito gaanong kalakihan. Ang problema nga lang papadudot ay nagtampo po sa akin ang kuya ko nang malamang buntis ako. Nadismaya raw siya dahil sa mga hirap na pinagdaanan namin para makapag-aral ako ay magpapabuntis lamang ako sa lalaking hindi naman pala ako kayang panindigan. Sinayang ko lang daw ang diploma ko. Sa halip na nagtrabaho na ako para sa pamilya namin, ay nagdagdag pa ako ng isa pang buhay na makakasama namin sa hirap. Naiintindihan ko naman po kung saan nanggagaling ang tampo ng kuya ko. Totoo naman ang mga sinasabi niya. Hindi ko rin noon inakalang magdadalang tao ako at lalong hindi ko inaasahang biglang matatapos ang relasyon namin ni Angelo. Plano ko naman po talagang makahanap kaagad ng trabaho at bumangon mula sa kahirapan, kaso nga lang po ay naging mailapang swerte sa akin. Ang ginawa ko na lamang po ay ibinigay ko ang buong oras ko sa batang nasa sinapupunan ko hanggang sa maipanganak ko ito.
Oh, May! Anong ginagawa mo mag-isa dito sa labas? Wala po, nagpapahangin lang po ako. O nasan yung anak mo? Nasa loob po, binabantayan ni Bunso. Ah, anong oras na ba? Maaga pa naman, samahan na muna kita rito. Okay lang ba? Sige po. Wala ka na ba talagang planong ipakilala yung bata sa tatay niya? Wala na, Ma. Burado na yung taong yun sa buhay namin ng anak ko. Hindi nga niya magawang magpakatatay nung ipinagbubuntis ko pa lang si baby eh. Ngayon pa kaya? Pero may karapatan pa rin naman siya sa anak ninyo. Katulad ni Papa. May karapatan din siya sa amin pero ayaw niyo na kaming pabalikin sa kanya, di ba? Ganon din ako, Ma. Inaalala ko lang ang kapakanan ng anak ko at alam kong mas makakabuting lumayo na lang siya sa tatay niya dahil walang mapapala ang bata kay Angelo. Ang tanong, okay lang ba kay Angelo ang naging desisyon mo? Wala naman paki yun sa amin. Never nga siyang gumawa ng paraan para pabalikin kami sa buhay niya. Ayos na rin yun. At least wala na kaming pinoproblema pa ng anak ko. At saka hindi pa handang bumuo ng pamilya yung taong yun. Basta ba wag siyang manggugulo? Subukan lang niya. Makakatikim siya sa mga kapatid ko. Galit din si kuya dun eh. Akala ko talaga mabait na tao yung Angelo na yan. Ako rin po eh. Kaso lumabas ang totoo niyang kulay nung tumira na ako sa kanila. Ay naku, Ma. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Masisira lang ang gabi ko. O ay siya, sige. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Heart to heart talk, nanay sa nanay. Nung ipinanganak mo ba kami, wala kang pagsisisi? Ano ka ba? Wala. Kasi blessing kayo mula sa Panginoon. Alam mo, ako nga ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa nung ipinanganak ko kayo. Kasi kahit hirap sa buhay, kayo nagbibigay ngiti sa amin noon ng papa mo. Bakit mo naman natanong yan? Nagsisisi ka ba sa nangyari? Masaya rin naman po ako. Tinuturing ko rin na blessing ang baby ko. Pero hindi ko lang maiwasang manghinayang. Na-delay yung mga plano ko sa buhay dahil nabuntis ako. Sorry, Ma, ha? Kasi imbis na magtrabaho ako, nagdagdag pa ako ng gastusin dito sa bahay. Naiintindihan naman kita. Pero wag mong isipin na pabigat ang anak mo. Ang mga anak, milagro yan na nanggaling sa itaas. At trabaho natin bilang magulang na alagaan sila, palakihin, at saka gabayan para maging mabuting tao. Naun siya may yung sanay oras mo sa pagtatrabaho ka mo? Pwede mo pa namang gawin yan sa mga susunod na taon. Kapag lumaki-laki na yung bata, pwede ka pa rin namang maghanap ng trabaho. Bakit parang ang malas ko sa buhay? Siguro masamang tao ako sa past life ko. Tapos hanggang ngayon, pinagbabayaran ko pa yung mga kasalanan ko. Isipin mo, Ma, ipinanganak akong mahirap. Lumaki ako sa pamilyang hindi buo. Nagkaroon ako ng abusive na tatay. Tapos kung kailan magsisimula na ako ng bagong chapter ng buhay ko, saka naman ako nabuntis at pinabayaan. Ang tawag dyan, pagsubok. Mga pagsubok na huhulma sa'yo nang sa ganon, may ready mo yung sarili mo kapag ibinigay na sa'yo ng Panginoon ang buhay na deserve mo. Para ka lang nag-aaral maglakad. Ilang beses kang madadapa. Hanggang sa matutunan mo na kung ano ang tamang gawin sa hindi. Ma, ganun ba talaga yon? Abay, oo naman. Kaya tuwing sinusubok ka ng tadhana, isipin mo na lang na kapag nalampasan mo ito, may reward na naghihintay sa'yo. Pero i-promise mo sa akin, anak, na huwag kang gagaya sa akin, ha? Marami akong mga naging desisyon sa buhay ko na hanggang ngayon ipinagsisisihan ko pa rin. Matuto ka sa mga kamalian ko nang sa ganon, hindi mo na ito maulit sa anak mo. Alam ko po yun. Hinding-hindi ko talaga ipaparanas sa anak ko kung ano mga naranasan kong paghihirap. Kaya nga kung maaari lang, gusto ko na magtrabaho eh. Ayokong magkamuwang ang anak ko na ang sasalubong sa kanya ay kahirapan. Gusto ko ang mga unang alaala niya sa mundong to. Isang maayos at masaganang buhay. Yan! Dapat ganyan ang mindset mo. Mabuti yan, anak. Magpatuloy ka lang sa pangangarap. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang susuko para sa anak mo. Papa Dudut, sinunod ko ang advice sa akin ni Mama. Hindi ako nawala ng pag-asa at kumapit ako sa mga pangarap ko.
Hindi ako tumigil sa pagpupursige sa buhay. Sa dami ng mga problemang nalampasan ko, ay tiyak akong malalampasan ko rin ang mga panibagong hamon ng buhay na darating sa akin. Hinintay ko pong lumaki ng ilang taon ng anak ko bago ako naghanap ng trabaho. Nakapasok naman ako sa isang accounting firm. Tuwing nasa trabaho ako ay iniiwanan ko ang anak ko kay mama. Sa awa ng Diyos, dahil sa trabaho kong ito ay unti-unti po kaming nakaluwag-luwag sa buhay. Simula noong nagkaroon ako ng trabaho ay para bang tumaas bigla ang tingin sa akin ng mga taong dating umaalipusta sa akin. Kung dati sobrang baba ng tingin nila sa akin, ngayon ay tinitingala na nila ako. Matapos ang isang taon ay nag-resign po ako sa trabaho at lumipat sa isang mas promising na trabaho. Pumasok ako sa isang law firm kung saan doon ako ay mas nagtagal. Sa panahong pong yun ay unti-unti ko na pong nakakamit ang mga pangarap ko. Pero hindi lang po doon nagtatapos sa mga blessing na natanggap ko. Dahil isang tao rin po ang ipinagkaloob sa akin ni Lord para maging parte ng buhay ko. Papadudot, sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Nagkaroon ako ng trabaho na siya na ngayong pinagkukunan namin ng panggastos para sa pamilya ko. Ang dating pinapangarap ko lamang na buhay ay nakamit ko na. Ako na rin po noon ang nagpapaaral sa bunso naming kapatid na malapit na rin noong makapagtapos. Talagang may tamang oras nga ang lahat at darating din ang araw na matagal na nating ipinapanalangin. Pero ang isa na siguro sa mga pinakamasayang blessing na natanggap ko sa buhay ko, Papa Dudut, ay nang makilala ko si Riel. Ang totoo po niyan ay ayaw ko na sanang magmahal muli noon. Pero pinush ko ang mga kaibigan ko at sinabing huwag matakot na buksan muli ang puso ko na siya namang ginawa ko. Kaidaran ko lamang po si Riel na nakatira sa Pasig. Tulad ko ay isa rin siyang single parent. Meron po siyang 2 anak na siyang dahilan kung bakit nagkaroon kaagad kami ng connection sa isa't isa. Papadudot, pumasok po kami ni Riel sa isang relasyon. Pero hindi tulad ng inaasahan ko ay hindi rin gaanong kadali ang naging sitwasyon namin. Parang nga pong naulit lang ang nangyari kay Angelo dahil hindi rin po ako tanggap noon ang pamilya ni Riel. Mas malala nga lang po ngayon dahil kasama na po sa problema ang ex-girlfriend ni Riel na hanggang noon ay naghahabol pa rin sa boyfriend ko. Ganun pa man, Papa Dudut, ay malayong malayo si Riel kay Angelo dahil si Riel ay kaya kong ipaglaban. Kaya niya akong panindigan dahil totoo niya po akong minamahal. Babe, sa tingin mo, hindi ba ako katanggap-tanggap bilang isang tao? Ha? Anong klaseng tanong yan? Siyempre naman katanggap-tanggap ka, kaya nga ako napamahal sa'yo eh. Eh bakit parang hirap na hirap akong tanggapin ng mga tao? Paano mo naman nasabi? Eh kasi lahat na lang ng naging boyfriend ko, ayaw sa akin ng pamilya nila. O, wag kang tumanggi. Hindi rin ako gusto ng mga magulang mo. Hindi naman sa hindi ka nila gusto. Siguro, hindi pa lang sila nakakapag-adjust sa'yo. Ganon talaga yung mga yun. May trust issues sila eh. Hirap silang magtiwala sa kung sino-sinong tao. Hindi naman ako kung sino-sino lang ah. Girlfriend mo ko. Tiis ka lang ng konti, matatanggap ka rin nila. Tsaka hindi naman nila madidiktahan ng puso ko eh. Kung sino man ang mahalin ko, wala silang magagawa ron. Ganyan din ang sinabi sa akin ng ex ko nun eh. Ayaw din sa akin ng pamilya niya. Kaya ayun, hindi kami nagtagal. Itong nangyayari ngayon, nangyari na noon sa akin. Natatakot lang ako na mauwi rin tayo sa same ending. Nakakalungkot naman na ikinukumpara mo ako sa ex mo. Hindi kita ikinukumpara sa ex ko. Sinasabi ko lang ang pagkakatulad ng sitwasyon ko noon sa sitwasyon ko ngayon. Pero ibang-iba ka sa ex ko. Maniwala ka sa akin. Talagang malayo ko sa ex mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan kagaya ng ginawa niya sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana ganun ka rin sa akin. Kaya nga ako natatakot kasi ayokong mawala ka. Kahit na kung ano-ano pang kasiraan ang sinasabi sa akin ng ex mo sa social media. Bakit?
Anong sinasabi ni Lisa tungkol sa'yo? Pinost niya sa Facebook na kabit mo raw ako. Sabi pa niya, inagaw daw kita sa kanya pati na ang mga anak ninyo. Pero alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Matagal na kaming hiwalay ni Lisa. Tsaka isa pa, hindi naman kami kasal. Oo, alam ko. Pero ang tanong, alam ba yan ng mga chismosa sa Facebook? Lakas nilang makabash sa akin pero hindi naman nila alam ang totoong kwento. Nagpapaniwala agad sila sa one-sided story. Hayaan mo. Kakausapin ko siya para tumigil na siya. Wag na. Mahirap pigilan ng tao, lalo na kung inggit na ang nananalaytay sa buong pagkatao niya. Tsaka pag kinausap mo pa siya, ibig sabihin lang nun na tumalabang pagpapapansin niya sa'yo. Isang beses lang. Kakausapin ko lang na masinsinan. Ayoko rin naman kasi na binabastos kanya ng ganun-ganun na lang. Kailangan kitang ipagtanggol sa mga taong naninira sa'yo kasi part yun ng role ko bilang boyfriend mo. Kaya ko naman ang sarili ko. Ako pa, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, hindi na uubra sa akin ng isang babaeng better. Kaya hayaan mo na lang siya, huwag mo nang pansinin. Kapag pinatulan natin siya, lalong lalaki ang apoy. Gusto niya ng gulo eh. Yun ang gusto niyang mangyari, kaya huwag nating ibigay yun sa kanya. Hahayaan mo na lang na sirain niya yung pangalan mo sa social media. Kilala ko ang sarili ko. Kilala mo ang pagkatao ko. Kilala rin ako ng mga taong malalapit sa akin. Yun ang importante. Wala na akong pakialam sa mga taong agad-agad nagpapaniwala sa fake news. O ikaw bahala. Sabi nga nila, silence is the best response to a fool. O, English yon. Tama nga naman. Hayaan na lang natin siyang mamatay sa inggit. Basta ang mahalaga, pareho tayong masaya. Pareho na tayong kontento sa buhay. At pareho nating mahal ang isa't isa. I love you. I love you too. Papadudot sa kabila ng mga ayaw sa relasyon namin ni Riel, ay nagpatuloy at mas tumatag pa ang relasyon naming dalawa. Sakit lang talaga sa ulo noon na tuwing nagkakaroon kami ng konting problema ni Riel ay agad itong nakakarating sa ex niya. May contact pa kasi noon ang pamilya ni Riel sa ex nito para makahingi ng updates sa mga anak niya. Sinikap kong huwag na lamang pansinin ang mga negatibong bagay na dumarating sa buhay ko. Pero ayaw talaga kaming tantanan ng problema noon. Sumunod namang nagpapansin ang ex kong si Angelo na gustong ibalik ang karapatan nito sa anak namin. Sa pagkakataong yon ay na-practice ko na po ang maging matigas ang puso sa mga taong wala namang ibang ibinigay sa akin kundi konsumisyon. Hindi ko pinagbigyan ang nais ni Angelo at inayaan ko lamang siyang maghabol hanggang siya na mismo ang tumigil. Papadudot kahit pa pareho kaming hinahabol ng mga taong bumasag sa mga puso namin, ay mas pinili namin ni Riel na pagkatiwalaan ang isa't isa. Hindi kami nagpadaig sa mga hamon ng buhay. Kahit kabi-kabilang isyu ang ibato sa amin, ay hindi kami natibag. Siguro ay ganun talaga kapag mas matibay ang pag-ibig sa namamagitan sa dalawang tao. Kahit na anong paninira ay wala na itong epekto para sa dalawang taong nagmamahalan. Babe, paabot naman ako ng sandok. Tingin ko malapit nang maluto to. O ito. Sigurado ka ba nakakasya yan para sa mga bisita? Oo naman, ilan lang naman ang darating na bisita natin eh. Maliban na lang kung may iba ka pang in-invite. Paano kung meron? Sino? Nag-invite ka ng mga kaibigan mo? Hindi ako nag-invite ng mga kaibigan pero may nasagap kasi akong balita na darating daw sila mama. Mama mo? Talaga? Oo, kasama si Papa at saka yung mga kapatid ko. Ibig mo bang sabihin? Alam mo kasi, hindi lang talaga sila nagpapakita ng emotions pero matagal ka na nilang tanggap, May. Sabi ko naman sa'yo darating din tayo sa puntong to. Salamat at naging mahaba ang pasensya mo. Naging malawak din ang pag-intindi mo sa kanila. Kaya unti-unti ka na rin nilang natanggap sa pamilya.
Pero bakit ngayon mo lang sinabi na pupunta pala sila? Dapat pala naghanda ako ng mas masarap na pagkain. Paano kung hindi nila magustuhan ng luto ko? Kinakabahan tuloy ako. Ikaw naman ang panikera mo, chill ka lang. Pinapunta ko sila rito para makilala ng pamilya ko ang pamilya mo, para magkakilala na sila. Tsaka meron tayong announcement na gagawin, di ba? Ngayon na ba natin gagawin yun? Oo. Hindi ba ngayon na ang perfect time? Total, nandito na pareho yung pamilya natin. Di, sabihin na natin sa kanila yung good news. Baka naman magtampo si Bunso niyan. Para sa kanya tong celebration na to. Hindi naman siguro. Mas maganda nga yun kasi magkakaroon tayo ng double celebration. Graduation ng bunso nyo, tapos engagement natin. Engaged na kayo? Uy, Ma, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa ba kayo nakatayo dyan? Isasabihin ko sana na maghanda na. Teka, engaged na ba talaga kayo? Totoo ba yan? opo tita. Nag-propose na po ako kay May last week pa. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Ma, iso-surprise nga sana namin kayo. Kaso, inunahan nyo na kami Oy! Congratulations anak! Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ito na siguro ang pinakamasayang araw ko bilang ina. Masaya ako makita kayong successful sa buhay. Asan yung singsing? Patingin nga ako. Eto, ang ganda no? Ay, naku naman, ang ganda nga. Bagay sa daliri mo, anak. Paano yan, Riel? Ikaw nang bahala dito sa nag-iisang Maria ko, ha? Sobrang pait ng pinagdaanan niyan sa buhay. Kaya sana matulungan mo siyang abutin yung mga pangarap niya. Pangako ko po sa inyo tita. Hinding-hindi ko po pababayaan si May. Hanggat nabubuhay po ako, hinding-hindi na niya po mararanasan ang mga masasamang nangyari sa buhay niya noon. Ay, mabuti naman. Siya nga pala. Dumating na pala yung mga magulang mo. Nasa sala sila ngayon. Tsaka pauwi na yung bagong graduate kaya maghanda na kayo. Hindi mo ba siya kasama? Maaga akong umuwi pagkatapos ng graduation ceremony para makatulong ako dito. Sinabi ko na lang na masakit ang tiyan ko para makauwi ako kagad. Kasama naman niya yung kuya niya Sige po, patulong na lang ako rito. Riel, yung tarp hindi pa nasasabit sa labas ng bahay. Okay sige, ako nang bahala ron. Tita, maiwan ko na po muna kayo. Sigurado ka na ba talaga kay Riel? Matagal kong pinag-isipan ang tanong na yan, Ma. Isa lang ang paulit-ulit na sagot ko dyan. Siya na talaga. Wala nang bawian. Wala na. Napakarami naming similarities na dalawa. Sa kanya ako nakahanap ng tunay na kaligayahan. Good listener din siya at sobrang thoughtful. Sa kanya ko lang naramdaman na deserve ko rin pala ang mahalin. Kung ganyan ang ipinaparamdam niya sa'yo, mukhang siya na nga talaga. Masaya ko para sa inyong dalawa. Salamat, Ma. Papadudot ngayong December na po kami nakatakdang ikasal ni Riel. For the first time matapos ang lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Sa wakas ay naramdaman ko na rin ang feeling na maging masaya. Lahat ng ito ay dahil sa pagsusumikap ko at syempre dahil na rin sa tulong ng mga taong totoong nagmamahal sa akin. Bagamat malayo pa kami sa hinahangad naming buhay, ay patuloy pa rin po ang pagsusumikap namin para maabot namin ang mga pangarap namin. Sa kasalukuyan ay nagsasama na kami ni Riel sa Pasig kasama ang anak ko at ang dalawa niyang anak. Ang malaki naming pamilya ay malapit na ring madagdagan ng isa pa dahil 2 months pregnant na po ako. Lumipat na rin sina mama at ang dalawa kong kapatid sa probinsya. Samantalang huling balita na natanggap ko mula kay Papa ay umuwi na rin siya sa sarili nilang probinsya. Wala na akong ibang mahihiling pa sa kung anuman ang estado ko sa buhay ko ngayon. Ang tanging ginagawa ko na lamang ay ang magpasalamat sa Diyos dahil sa mga blessings na natatanggap ko mula sa Kanya. Nasa tahimik na buhay na sina Mama, maayos na rin ang buhay ko kasama si Riel. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay napalitan ng mga positibong bagay. Ito po ang kinalabasan ng hindi ko pagsuko sa buhay. Kaya ang advice ko sa mga nakikinig ngayon kahit na anong dagok ang kaharapin natin ay huwag na huwag po tayong susuko.
Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at sana po ay mapili po ninyong ikwento ang buhay ko. Salamat and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, May. Dalawang salita lang ang aral na matututunan natin sa naging kwento ng kabarangay nating si May. Huwag susuko. Oo nga't dumarating tayo sa point ng buhay natin na sobrang pagod na tayo. Pero wag po tayong sumuko mga kabarangay. Pwede tayong tumigil at magpahinga pero wag na wag tayong susuko sa hamon ng buhay. Dahil balang araw ay pasasalamatan din natin ang sarili natin kung bakit hindi tayo sumuko. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Nasisira ng isang pagkakamali ang tiwala ng isang tao kahit na hindi ito sinasadya. At napakasakit nito lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay ang pinakamamahal mo. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang magpatawad at magbigay ng second chance sa taong minsang dumurog sa puso mo? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking storya ay nais ko po muna kayong batiin ng isang magandang tanghali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elvira, 31 years old, sa kasalukuyan na nakatira sa Valenzuela kasama ang biyanang ko. Meron po akong isang anak na babae, Papa Dudut, sa kinakasama kong si Mateo na isa namang kontraktor. 3 taon nang nakakalipas nang magsimula po kaming tumira dito sa Valenzuela. Ang totoo niyan ay tubong Pasig po talaga ako at doon na rin kami nagkakilala ni Mateo through common friends. Dati po kasing nagtatrabaho rin bilang sekretary ako sa isang private company hanggang sa niligawan nga ako ni Mateo at nabuntis. Nanirahan po kami sa isang paupahang kwarto sa Pasig hanggang sa nakapanganak na ako, Papa Dudut. Mahirap na masarap ang maging nanay. Pero masasabi ko na napaka-challenging pa rin ang magkaroon ng live-in partner na katulad ni Mateo.
Ano ba kasing problema mo, Vera? Kakapasok ko pa lang ng bahay, nakaangil ka na. Aba, ano ba sa palagay mo ang dapat maging reaksyon ko? Matuwa sa'yo? Pwede ba? Tingnan mo nga kung anong oras na. Pasado 1:00 na ng tanghali. Mabuti na isipan mo pang umuwi rito sa bahay natin. Ano, nagutom ka kaka-basketball mo? Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit ang init-init ng ulo mo. Samantalang nagre-relax lang naman ako sa labas kasama ng mga tropa ko. Ikaw nang may sabi. Nagbabasketball lang naman kami, di ba? Ano ba masama dun? Walang masama kung nagbabasketball ka. Ang masama yung halos tumambay ka na dun sa court at ubusin ang buong araw mo sa mga barkada mo. Mag-iisang linggo ka ng ganyan, Mateo. Umuwi ka na lang dito sa atin kapag nagugutom ka o kapag matutulog ka na. Ni wala ka ng panahon sa amin ng anak mo ah. Masyado ka namang OA, Vera. Anong walang panahon? Di ba nung isang araw magkakasama pa tayo ng anak natin? Nag-mall tayo at kumain din tayo sa labas. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo pinababayaan ko na kayo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi hamak na mas marami ang oras na ginugugol mo sa labas kaysa sa amin dito. Aba Mateo, kasi sikat pa lang ng araw, nandun ka na nakabalandra sa kalsada. Ewan ko sa'yo. Ang liit-liit na bagay pinapalaki mo. Wala ka pa magawa sa buhay mo, Vera? At trip na trip mo talaga akong awayin? Nakakasawa na, alam mo ba yun? At ikaw ba talaga may ganang manawa, ano? Bakit? Naisip mo ba na tanungin ang sarili mo kung bakit ako nagagalit sa'yo? Malamang hindi, kasi manhid ka! Oras mo lang naman ang hinihingi namin ng anak mo, pero napakadamot mo pa! Akala mo ba gustong-gusto ko na palagi nagbubunga nga sa'yo? Siyempre hindi! Kaya nga sa abot na makakaya ko, iniintindi kita! Pero ako, naiintindihan mo ba ang pinanggagalingan ko? Gusto mo yung palagi ko kayong kasama ng anak mo, ganon. Paano naman yung iba? Yung pamilya ko, yung mga tropa ko. Siyempre miss din namin ang isa't isa kaya normal lang na makipagkita ako sa kanila. Pati ba naman yun, kine-question mo pa? Masyado mo naman yata ako kinokontrol, Vera. At saan naman ang galing yan, Mateo? Naisip ko lang. Ganyan din kasi yung mga possessive na karelasyon ng mga tropa ko. Kaya ayun, hindi nakataka-taka kung nagsawa na sila. Sinasabi mo bang ganong klaseng tao ako? Ano ba, Vera? Tumigil ka nga! Nasasaktan ako! Siraulo ka talaga! Ikaw ang siraulo sa ating dalawa! Alam mo, mabuti pa nga siguro doon ka na lang sa labas kasama ng mga barkada mo eh! Maglaro kayo ng basketball hanggang sa lumaylay ang mga dila ninyo! Total mas mahal mo naman sila kaysa sa amin ng anak mo eh! Kaya bahala ka na sa buhay mo! Buwisit ka! Pwede ba? Huwag kang masyadong madrama dyan! Hindi ako madrama! Ikaw ang walang pakiramdam! At dahil isang kontraktor ay madalas kong saang-saang lugar na didestino si Mateo Papadudut. Ang pinakamalayo na nga po ay ang bandang Visayas at Mindanao. Depende sa laki at tagal ng project nila. Bago kami magkakilala ay pabalik-balik na siya noon sa Manila at Cebu. Nang magkababy naman po kami bagaman hindi na tawid dagat ay madalas pa rin na nasa malayong lugar ang kinakasama ko dahil nga sa trabaho niya. Mabait naman po si Mateo Papadudut. Bukod doon ay good provider din siya, maayos at nagwo-workout naman ang relasyon namin bilang live-in partners kahit na LDR kami. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa ko pa rin pong maging unfaithful sa kanya, Papadudut. Ang lalim nun ah. Bakit? May problema ka ba? Oh, ikaw pala Hector. Napapansin kong para mag-iisang linggo ka ng ganyan. Anong ganyan? Yun bang parang aburido sa buhay? Tensyonado at mukhang stressed? Yung totoo, Vera, may problema ka ba? Wala. Ayos lang ako. Lokohin mong lelang mo. Huhulaan ko. Dahil ba yan kay Mateo? Ano na naman ang ginawa ng kulokoy na yun sa'yo? Ayun nga. Wala siyang ginagawa kundi puro basketball, panay sama sa barkada kapag gigimik, tapos gabing-gabi na siya umuwi sa amin ng anak niya. At alam mo yung nakakainis pa doon? Pakiramdam ko kami pa yung nakikihati ng oras niya eh. Pinag-usapan nyo na bang dalawa yan?
Kung usap lang, syempre, halos mapaos na nga ako sa kasasabi sa kanya tungkol sa problema namin. Kaso lagi niyang kinakatwiran na hindi naman niya kami pinababayaan. Kaya wala akong karapatan na sitahin siya sa kung ano man yung gusto niyang gawin sa oras niya. Ay, gets ko naman yun eh. Hindi naman ako makasariling babae para pagbawalan siya kung gusto niyang lumabas kasama ang mga barkada niya o makipagkita sa nanay at mga kapatid niya. Kaya lang, sinabihan niya akong possessive. Sinabihan niya akong siraulo. Kahit na ang gusto ko lang naman magkaroon din siya ng mahaba-habang oras sa aming mag-ina. Tapos, kung pagsalitaan pa niya ako, parang hindi ako yung nanay ng anak niya eh. Oh, Vera, huwag ka nang umiyak. Ay, napakagago talaga ng Mateo na yan. Bakit ganyan niya kayo ituring ng anak mo? Base sa mga kwento mo, para siyang binata umasta. Ganun na nga. Minsan nagsasawa na lang ako magsabi sa kanya kasi lumalabas na parang totoo nga yung sinabi niya sa akin eh. Totoo nga, Lin. Yung possessive ka? Aba, normal lang yun. Kasi nga, bibihira lang naman siya kung umuwi sa inyo. Dapat nga mas naiintindihan niya kung namimiss siya na mag-ina niya. Dapat, kayong dalawa ng anak mo ang mas pagtuunan niya ng oras. Kasi kayong pamilya niya. Ay. Alam mo, Vera, hindi mo deserve ang ganyang lalaki. Bakit? Ano bang deserve ko, Hector? Siyempre, yung lalaki na hindi gaya ng kinakasama mo. Dapat sa katulad mo, inaalagaan, minamahal at iniingatan. Hindi sinasaktan at binabaliwala. Buti ka pa naisip mo yan. Si Mateo, ewan ko ba? Habang tumatagal pakiramdam ko, mas nagiging malayo kami sa isa't isa. Dati okay naman kami eh. Napag-uusapan naman namin yung lahat ng bagay ng walang bangayan o sigawan. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ako ba o siya ba yung may problema. O baka pareho na kami. Lahat naman ng nasa relasyon dumadaan sa ganyang pagsubok. Kaso nakakasawa na eh. Nakakapagod na. Mabuti pa hayaan mo na lang muna ang mga bagay. Kung pipilitin mo kasing solusyonan ng isang problema kaagad, baka imbis na maayos maging malala pa. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako masyado mangungonsimi kay Mateo. Pabayaan mo siyang ma-realize sa mga pagkukulang niya sa inyong mag-ina. Lalong-lalo na sa'yo, Vera. Sana lang pag dumating yung araw na yun, hindi pa uli ang lahat para sa inyong dalawa. Salamat sa pakikinig mo sa problema ko, Hector, ha? Sus, wala yun. Nako, tigilan mo na muna ang drama mo dyan at magmerienda tayo doon sa pantry. Tara, dinalhan kita ng paborito mong pizza at lasagna. Ako mismo gumawa ng mga yun para talaga sa'yo. Nag-abala ka pa talaga. Sakto, kasi kanina pa ako nagugutom. Nga pala, Vera, sa susunod, iwan mo na lang muna sa bahay niyo ang problema mo. Lalo na dyan kay Mateo. Para hindi ka nagkakaganyan. Ay, mukhang tama ka dyan. Susubukan kong gawin niyang sinabi mo. Papadudot 4 na taong gulang na po noon ang anak namin ni Mateo nang maisipan kong magtrabaho muli. Matapos ko kasing manganak ay nag-resign ako sa dati kong pinapasukan para mag full-time mom. Wala naman po akong pinagsisisihan sa desisyon kong yon dahil nasusubaybayan ko ang paglaki ng anak ko. Kaya lang ay aminado po ako na nakakaramdam ako ng pananawa. Tandang-tanda ko pa na pinagtalunan pa namin ni Mateo ang kagustuhan kong magtrabaho muli kesyo kaya naman daw niya kaming buhaying mag-ina. Kaya lang aminado po ako noon na kinaiinipan ko na ang pagiging taong bahay. Kaya nga nang sumang-ayon si Mateo matapos ang mahaba-haba naming diskusyon ay kagad kaming lumipat sa bahay ng nanay ko na taga Pasig rin para may mapag-iwanan ako sa anak namin. Doon ko na rin sinimulang maghanap muli ng mapapasukan at hindi nagtagal ay natanggap naman po ako sa isang private company bilang office staff at doon na nga nagsimula ang mabuting pagkakaibigan namin ni Hector na katrabaho ko. Mabait at maunawain, kay Hector ko po nahanap ang kalinga na hindi kayang ibigay sa akin ni Mateo dahil nga malayo kami sa isa't isa at bukod doon ay madalas pa kaming nagtatalo kesa nagkakasundo. Kaya hindi na rin po kataka-taka papadudot na nagsimula na nga akong mahulog sa katrabaho ko nang hindi sinasadya. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, bukod sa tipikal naming pinagtatalunan ni Mateo, sa tuwing nasa bahay siya ay isa rin pong issue sa ka-live-in partner ko ay ang pagiging galante niya sa pamilya niya. Partikular na sa mga kapatid niya. Huwag niyo po sanang mamasamain at hindi po ako intermedita o masamang klase ng tao dahil lang sinisilip ko ang perang ibinibigay ni Mateo sa mga kamag-anak niya. Pero minsan ay hindi ko po talaga mapigilang magdamdam dahil pagdating sa amin ng anak niya ay tipid na tipid po siya. Palaging sapat lamang ang para sa amin, lalo na ang para sa akin. Pero sobra-sobra at nag-uumapaw naman pagdating sa pamilya niya. Samantalang dapat ay mas priority na niya kami, Papa Dudut. Yun din po ang dahilan kung bakit ginusto kong magtrabaho muli para naman magkaroon din ako ng sarili kong pera at hindi palaging umaasa sa kanya. Ay, naku, paubos na palang gatas ng anak natin, Mateo. Hindi na yata ito aabot bukas. Pwede ba? Huwag kang maraming sinasabi dyan, Vera. Kita mong busy ako eh. Tapos dada ka ng dada. Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo, puro ka lang pagsi-cellphone. At pati paglalaro ko ng mobile games, pinakikialaman mo na. Sumusobra ka na ah. Sinasabi ko lang naman sa'yo na paubos na ang gatas ng anak natin. Tapos nagagalit ka na dyan. Kung ayaw mo palang naiistorbo sa paglalaro mo, edi bigyan mo ako ng pera at ako na lang ang bibili ng pangangailangan ng anak mo. Ano ka mo? Bakit kita bibigyan ng pera? Anong assurance ko na hindi mo lulustayin sa walang kakwenta-kwenta ang pera ko? Napakakapal naman ang pagmumukha mo para pagbintangan ako ng ganyan, Mateo. Hindi ko na yata nagugustuhan ng tabas ng dila mo, lintik ka. Ah, basta. Hindi pa rin kita bibigyan ng pera. Wala akong tiwala sa'yo, no? Ako nang bibili ng gatas. Tsaka iba pang kailangan ng anak natin. Alam mo, sumusobra ka na talagang buwisit ka. Aray! Itigil mo na nga yan! Nung nakarang araw, sinabihan mo kong siraulo at possessive. Ngayon naman kung makapagsalita ka, akala mo ginagastos ko kung saan-saan ang perang nakalaan para sa anak natin. Sobra ka na! Hindi tama na pagsalitaan mo ako ng ganyan. Bakit? Simulat sa pool ako naman ang bumibili ng mga kailangan ng anak natin, di ba? Pati ng mga kailangan dito sa bahay. Ano ba ang punto mo? Hindi ako marunong mag-budget, ganon? Ano ba namang klaseng utak meron ka, Mateo? Hindi ko ninulustay ang pera mo! Alam ko na pala kung bakit ka nagkakaganyan. Yan siguro ang sinasabi sa'yo ng pamilya mo, no? Obvious naman na Ano, tama ako, di ba? Pwede ba? Huwag mo ang idama yung pamilya ko rito. Labas sila rito, Vera! Akala mo ba talagang tanga ako, Mateo? Akala mo ba hindi ko nararamdaman na mainit ang dugo nila sa akin? Lalong-lalo na yung nanay mo? Kasi pakiramdam nila, inagaw ka namin ng anak mo sa kanila. Bakit ba ganyan ang tingin mo sa lahat ng tao sa paligid natin? Ano? Wala na bang matinong tumatakbo dyan sa kokote mo, Vera? Ikaw ang hindi matino sa ating dalawa eh. Ikaw din na nagpapalala sa mga simpleng bagay na dapat pinag-uusapan lang natin ng mahinahon. Ewan ko ba sa'yo? Nagbago ka na talaga. Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung dating lalaking minahal ko. Huwag mo nga akong linyahan ng ganyan. Wala tayo sa teleserye. Ikaw tong may problema sa ating dalawa. Masyado kang demanding. Masyado kang praning. Ba't di mo kaya subukang kumalma? Hindi yung oras-oras na lang, mainit ang ulo mo sa akin. Ginagawa mong issue ang lahat ng bagay. Buisit! Pati pamilya ko, dinadami mo pa. Papadudot, nung hindi pa ako nagtatrabaho ay wala po talaga akong kapera-pera. Hindi naman po ako materialistic pero syempre iba pa rin kapag may hawak ang pera for emergency purposes. Hindi rin naman po kasi ako noon binibigyan ni Mateo ng pera. Sa katunayan, lahat ng sweldo niya ay siya ang humahawak.
Siya na rin ang bumibili ng pagkain namin at pangangailangan ng anak namin, kaya minsan pakiramdam ko ay wala na akong silbi sa relasyon namin, Papa Dudut. Nang minsan kong inopen up sa kanya ang tungkol sa bagay na yon ay pinagtawanan lamang po niya ako. At sinabing taong bahay lang naman ako kaya hindi ko na kailangan pa ng pera. Hindi rin naman daw kami nagugutom kaya dapat ay makontento na lamang ako sa buhay na meron kami ng anak namin. Habang tumatagal na gano'n ang pag-uugali ni Mateo ay lalo po akong nawawala ng amor sa kanya, Papa Dudut. At ng mga panahon na madalas na kaming nagtatalo, mapapersonal man o sa telepono ay napapadalas na rin po na si Hector ang naging takbuhan at sumbungan ko. Sumusobra na talaga ang lalaki niyo sa mga pinagsasabi niya sa'yo, Vera. Mabuti na lang at destino ulit siya dahil kung hindi, baka masugod ko siya sa inyo at masapak sa muka. Ikaw talaga, Hector. Puro ka biro. Sino may sabi sa'yo na nagbibiro ako? Seryoso ako dun. Ang dapat sa bibig ng lalaking yun, pinapadugo. Hector, mali ba ako? Ang sa akin lang naman kasi, malalaki na yung mga kapatid niya. Pero kung babyhin niya, kala mo wala siyang sariling pamilya. Kung tutuusin, hindi naman yun ang unang beses na nag-away kami tungkol sa pagiging galante niya sa mga kamag-anak niya. Siyempre, wala namang masama doon, di ba? Pamilya niya yun. Kaso sana ilugar naman. Kung magpamudmud siya ng pera sa mga yon, akala mo napakayaman namin. Ako ngang kinakasama niya at nanay ng anak niya, hindi niya mapagkatiwala ang bigyan ng pera. Kahit man lang pambili ng pangangailangan ng anak namin. Tapos pagdating sa ibang tao, ganun ang ugali niya. Napaka-unfair lang kasi. Kahit naman saan anggulo tignan, hindi patas ang trato sa'yo ng tarantadong yun, Vera. Kaya dapat sinusoplak talaga yung Mateo na yan para matauhan. Hindi ka dapat niya ginaganyan. May damdamin ka. At katulad nga ng sinabi ko sa'yo noon, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Habang tumatagal, parang nawawalan na ako ng tiwala na magiging maayos pa ang pagsasama namin ni Mateo. Para sa akin, ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Kinausap ko na siya ng masinsinan, pero hindi siya marunong makinig. Sabi ko nga sa kanya, kung may nagbago man sa aming dalawa matapos ang ilang taon ng pagsasama, siya yun. Ay, kung meron lang sana akong pagpipilian. Meron ka naman talagang pagpipilian, Vera. Pwede mong piliin na huwag manatili sa lalaking ganyan ang trato sa'yo. Pwede mong piliin na umalis sa poder niya. Kasi baka dumating yung araw na tuluyan mo nang hindi mahanap ang lugar mo sa buhay niya. Kaya nga ngayon pa lang, gawin mo nang alam mong tama. Ewan ko, Hector. Hindi ko na Mateo. Parehong iba yung mga gusto namin sa buhay. Walang kapayapaan sa bahay kapag magkasama kami. Isa lang ang ibig sabihin kapag pareho nyo nang isinusukang isa't isa, Vera. Baka panahon na para maghiwalay kayo. Ano ka ba? Kahit naman ganun ang nangyayari sa amin, mahal ko pa rin si Mateo at siya pa rin ang tatay ng anak ko. Mahal mo nga siya pero mahal ka pa rin ba niya? Sa palagay ko kasi, hindi na. Papadudot ng mga panahon na yon ay muling nadestino sa malayong lugar si Mateo. Pero hindi tulad ng dati ay hindi ko na po siya madalas na kinukulit. Minsan ko na lamang din siya tinetext o kinukumusta dahil nga mas naging abala na ako noon sa opisina at madalas na pagod pag-uwi sa bahay. May mga pagkakataon pa nga noon na hindi ko na nasasagot ang tawag niya. Nung una ay hindi ko yon sinasadya pero habang tumatagal ay hindi ko na talaga siya nami-miss. Isa pang bagay na naka-apekto sa pagiging malamig ko sa live-in partner ko ay ang umiinit at lumalalim naming turingan sa isa't isa ni Hector. Oo, pumayag po akong makipag-on sa kanya kahit na kami pa ni Mateo. Dahil nga mas nararamdaman ko kay Hector ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi ko mahanap sa kanya. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot ilang buwan ko rin pong niloko noon si Mateo dahil nga sa pagkakaroon namin ng relasyon ni Hector. Hanggang isang araw ay napansin niyo ng nanay ko dahilan para kausapin niya ako ng masinsinan, Papadudot. Nung una ay naghihinala pa lamang siya hanggang sa pinaamin na niya ako. At doon ko na nga po sinabi sa kanya ang lahat-lahat ng kagagahan ko. Natatandaan ko pa na sinampal ako noon ni nanay dahil sa galit sa akin sabay hagulhol. Sinabi niya rin po sa akin na hindi niya ako pinalaki para tularan at lakaran ang landas na dinaanan ng tatay ko nang minsan itong magkaroon ng ibang karelasyon habang sila pa ni nanay. Doon nga po ako nagsimulang kainin ng labis na kahihiyan, Papadudot. Biglang nanumbalik sa isipan ko ang lahat ng sakit na pinagdadaanan namin noon ni nanay nang mas piliin ni tatay ang kabit niya kesa sa amin. Bigla ko rin pong naalala ang lungkot na magkaroon ng hindi kumpletong pamilya. At pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin sa anak ko ang ginawa sa akin ng tatay ko, kaya nga kinabukasan sa utos ni nanay at sigaw ng konsensya ko ay kinausap ko nga po si Hector upang opisyal nang tapusin ang relasyon naming dalawa. I'm really sorry, Hector. Zira, ano ba nangyayari? Bakit bigla mo na lang gustong tapusin ang lahat sa atin? Naghihinala na ba si Mateo? Alam na ba niya? Walang kinalaman si Mateo dito, Hector. Ako mismo nagdesisyon na tapusin na kung anumang namamagitan sa atin. Pero bakit nga? Hindi ko maintindihan. Nung nakarang araw lang, ayos pa tayo. Magkasundo pa nga tayo. Sabi mo pa nga, masayang-masaya ka nakasama ako. Pagkatapos ngayon, biglang ganito. Sabihin mo, ginagawa ba ako mali? Kasi kung meron man, pangako babawi ako. Huwag mo lang akong iwanan, please. Pero alam mong mali itong ginagawa natin, di ba? Pamilyado na akong tao. Wala akong pakialam kung may pamilya ka na. Tanggap ko yun. Kasi nga mahal kita eh. Kaya please, huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo naman ako basta itapon na lang na parang basura. Alam mong hindi totoo yan, Hector. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko dahil ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Ikaw lang yun nandyan sa tuwing kailangan ko na makakausap kapag may problema kami ni Mateo. At nagpapasalamat ako ng taus-puso dahil sa pagiging mabuting kaibigan mo. Kaya lang kasi, tulad nga nung sinabi mo sa akin noon na hindi ko deserve ang trato at pag-uugali ni Mateo. Sasabihin ko rin sa iyo ngayon na hindi mo deserve ang katulad ko. Marumi akong babae. Nagkasala ako sa kinakasama ko at tatay ng anak ko. Naging mapusok ako at mahina. Gusto ko nang itama lahat ang pagkakamali kong iyon. Sabihin mo, tinahal mo ba talaga ako? Akala ko kapag ginawa kong lahat ng makakaya ko, magugustuhan mo rin ako ng higit pa sa pagiging kaibigan o katrabaho. Mukhang nagkamali ako. Mas mahal mo pa rin si Mateo. Yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit gusto mo na makipagtala sa akin. Patawarin mo ako, Hector. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko sarili ko na mahulog sa'yo. Kahit na alam ko naman na wala akong kalaban-laban kay Mateo. Vera, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Ang pinagsisisihan ko lang, pareho tayo nagkasala sa mata ng Diyos. Sa ngayon, gulong-gulo pa talaga ako at nasasaktan ng gusto. Pero kung gusto mo nang tuldukan ng anumang meron tayo, naiintindihan ko.
Ayoko namang pilitin mo ang sarili mo na gawin ang mga bagay na hindi mo naman gusto at labag sa kalooban mo. Maraming salamat, Hector. Patawarin mo rin ako kasi dinamay pa kita sa mga problema ko. Wala akong pinagsisisihan. Ang gusto ko na lang sa ngayon maging masaya ka. Gawin mo yung sa palagay mong tama. Kahit na masakit, kahit na mahirap. Dahil ganun din ang gagawin ko. Papadudot ng sumunod na araw ay nalaman ko na lamang na nag-resign na sa pinagtatrabahuhan namin si Hector. Hindi na rin po kami nagkaroon pa ng pagkakataon na mag-usap kahit noong last day niya. Minabuti na rin namin yon para tuluyan na naming maisantabi at makalimutan ang anumang namamagitan sa amin. Nang mga panahon na yon ay may nangyayari sa amin ni Hector habang magkarelasyon kami ay naging maingat naman po akong wag mabuntis para hindi lalong magduda si Mateo. Hindi ko po ito sinasabi dahil pinagmamalaki ko sa ginawa ko. Sa katunayan, kahit na tapos na ang relasyon namin noon ni Hector ay hindi pa rin po ako pinapatulog gabi-gabi ng aking konsensya. Hiyang-hiya po ako sa nanay ko at sa anak ko, ganoon din po sa sarili ko, Papa Dudut. Pero alam ko na kung may dapat akong hinga ng kapatawaran, yon ay walang iba kundi si Mateo. Lalo pat malaki na rin po ang pinagbago niya simula nang maging malamig ang trato ko sa kanya noon. Nandyan po kasi yung siya na mismo ang nag-update sa akin ng mga ginagawa niya kahit na hindi ko naman po tinatanong. Naalala ko pa nga na minsan niyang binanggit sa akin na napag-isipan niyang mabuti yung naging pagtatalo namin noon at na-realize niya na nagkakamali siya. Kaya nga siya na rin po ang nag-insist noon na babawi siya sa lahat ng naging pagkukulang niya sa amin ng anak niya. Lalong-lalo na nga po sa akin. At pinatunayan nga po niya yon nang muli siyang umuwi sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Vera, mahal? Gusto mo bang masahihin kita? Mukha kasi intensyonado ka. Para guminhawa ang pakiramdam mo. Ayos lang ako, Mateo. Hindi mo na kailangan mag-abala. Mabuti pa magpahinga ka na. Maliligo lang ako tapos matutulog na rin. Medyo napagod din kasi ako sa trabaho kanina eh. Ay, Vera, kung ganyan lang pala na para kang stressed palagi, bakit di ka na lang mag-resign? Ba't ako mag-resign? Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Akala ko ba ayos lang sa'yo na magtrabaho ako? Tapos ngayon gusto mo huminto na naman ako. Ang akin lang naman para mas magkaroon tayo ng oras sa anak natin. Lalo na kapag umuwi ako rito sa inyo. Kung alam mo lang namimiss ka na namin ng anak mo. Hindi naman kita maistorbo dahil madalas ganyan. Anong ganyan? Yun bang pagod ka sa trabaho at stressed ka? Natural lang naman yun dahil wala namang petics na trabaho. Dapat nga alam mo yon kasi ikaw mismo mas stress at pagod ka pa nga kaysa sa akin noon. Vera, hindi ako nakikipagsigawan sa'yo. Tsaka baka marinig tayo ni na mama. Isipin pa nun nag-aaway na naman tayo. At kailan ka ba nahiya sa kung anong sasabihin ng nanay ko sa atin? Alam mo, ayos ka rin no? Dati naman mas mataas pa nga ang boses mo kaysa sa akin Tapos ngayon daig mo pa ang maamong tuta. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na gusto kong bumawi dahil naging gago ko nun? Halos ipagpalit ko na ang oras ko sa inyo ng anak natin sa ibang tao. Nang ma-realize ko yun, nalaman ko kung gaano ako kawalang kwentang partner na tatay. Sana kasi noon mo pa na-realize ang tungkol sa bagay na yan, Mateo. Kasi kung nagkataon, hindi ko sana nagawang pagtaksilan ka. Ha? Anong sinabi mo, Vera? Patawarin mo ko, Mateo. Sandali. Hindi ko maintindihan. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Nagkasala ako sa'yo. Nagkaroon ako ng ibang karelasyon habang nasa malayo ka. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit hinayaan kong umabot sa puntong yon hanggang sa hindi ko na nga alam kung paano tumigil. Alam ko galit ka sa akin.
Maiintindihan ko kung kamuhian mo ko o ituring na marumi at masamang babae. Pero maniwala ka, hindi ko naman yung sinasadya at hindi ko intensyon na sirain ang pamilya natin. Hindi sinasadya? Vera! Alin sa sinasabi mo pagtataksil sa akin ang hindi mo sinasadya? Pwede ba? Huwag mo akong gaguhin! Paano mo nagawa sa akin ang bagay na yun? At sino lalaking yun, ha? Kilala ko ba siya? Katrabaho mo ba siya? Sagutin mo ako! Oo, katrabaho ko nga siya pero tapos na kami, Mateo. Nag-resign na rin siya sa trabaho namin. Kahit na! Alam mo, gustong-gusto kitang saktan pero... Paano mo nagawa sa akin to, Vera? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Alam kong mali. At malaking kasalanan ang nagawa ko pero hindi mo pa rin pwedeng isisi sa akin ang lahat. May kasalanan ka rin. Tanda mo yan. Kaya nga pinipilit ko magbago at bumawi sa inyo ng anak natin. At bakit? Akala mo ba kapag bumawi ka sa amin ng anak mo at pinilit mo magbago, burado na lahat-lahat ng atraso at pagkukulang mo sa amin? Pues nagkakamali ka! Pero kumpara sa mga sinasabi mo mga atraso at pagkukulang ko, mas malaki pa rin ang kasalanang nagawa mo. Vera, hindi ko na alam kung paano ba kita dapat kausapin kasi nandidiri ako sa'yo. Trinator mo ako! Sinaktan mo ako ng husto! At hindi ko rin alam kung kaya pa kitang patawarin! Papadudot umalis si Mateo ng gabing yon sa bahay at nalaman ko na nga lang na tumuloy siya sa bahay ng kaibigan niya sa Quezon City. Nang gabing yon ay nakatulugan ko na nga lang po ang pag-iiyak. Hindi ko intensyon na sumbatan o magmalaki sa kinakasama ko tungkol sa mga bagay na hindi niya nagagawa sa amin noon pero sa huli pakiramdam ko. Mas lalo ko lang siniliban ang apoy na namamagitan sa amin dalawa na siyang dahilan para pareho po kaming tupukin ng apoy. Mahal ko po si Mateo at mahal ko rin ang pamilya na meron kami pero nagkasala po ako at deserve ko kung anuman ang maging desisyon niya para sa aming relasyon. Magkaganon pa man kung sakali na bibigyan ako ng pagkakataon upang itama ang mga maling nagawa ko ay buong puso ko pong pagsusumikapan na gawin yon, Papa Dudut. Ilang linggo rin po kaming hindi nagkibuan ni Mateo. Nang mga panahon na yon, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho hanggang isang gabi, kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niya sa akin na galit pa rin siya at masama pa rin ang loob niya sa ginawa ko pero mahal pa rin po niya ako. Kaya lang hindi niya po alam kung paano ako muling pagkakatiwalaan. Sa huli ay nag-decide na rin po kaming i-workout ang aming relasyon kahit na paunti-unti. At bilang unang hakbang, pinatira po niya kami ng anak namin sa bahay ng nanay niya at nagkataon namang wala na rin kasama sa tinitirahan nito sa Valenzuela ang nanay niya. Ako na rin po ang kusang umalis sa pinagtatrabahuhan ko at inabala ko na lamang ang sarili ko sa munting tindahan na pinatayo ni Mateo para sa amin. Papadudot bukod sa nanay ko, kami na lang po ng kinakasama ko ang nakakaalam ng pangangaliwa ko. Pinili po naming wag nang sabihin sa pamilya niya dahil alam din po niya ang posibleng mangyari na pag-initan ako sa kanila. Bagay na ayaw naman niyang mangyari sa akin kaya nga po kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin po ako sa kanya. Sa kasalukuyan ay masasabi ko pong unti-unti nang nanunumbalik ang dati naming pinagsamahan. Bagaman meron pa rin pagkailang at mas madalas na kalungkutan, alam ko na darating din yung panahon na tuluyang maghihilom ang sugat na minsang naging dahilan para magkaroon ng lamat ang aming relasyon. At nakahanda ko pong hintayin ang araw na yon na tuluyan na akong mapatawad ni Mateo. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang liham ko, Papa Dudut. Malaking bagay na naibahagi ko ito sa ating mga tagapakinig at sana po ay meron silang natutunan
sa mga experiences ko sa buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elvira. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.